level ng mga, kung paano nga, yung mga strategy, yung mga, kung paano pa natin mas, yun, nakakaon na yung ating pagpagdalo. Ngayon naman, may dadako tayo sa 5 level ng pagpaplano. Ngayon yun guys, plano. Dadako tayo sa, ano nga ba yung 5 yun? Sa una, meron tayong tinatawag na sa unang plano. Dalawa, termino o semestrial na pagpaplano. Ikatlo, buwan ng plano at ika-4, sinuhang plano. Yung ika-5 naman, arawang plano, yung tinatawag natin daily lesson plan, and detailed lesson plan. Dadako tayo sa unang level. Ito yung sa unang plano. Ano nga ba yung sa unang plano? Sinasabi nito na yung sa unang plano, ito yung pangdahatan na balangkas o framework natin sa buong taon. Just for example, yung plano natin sa pagtuturo mula yung buong taon na ng pagtuturo natin. For example, ngayon, 2026 to 2027. Nandun na lahat. Kung ano yung ituturo natin sa buwan, sa linggo, sa araw, nandun na lahat. Kung pag-aapang malahatan na siya. Dito, isinusulat yung mga buwan, kung ano yung mga, kung ano yung ituturo natin sa bawat buwan. Naintindihan ko? Kapag sinabi lang natin sa unang plano yung pangmalahatan na ito. Sa ikalawa naman, termino o semestrial na pagpaplano. Dito, nakapokus naman ko sa para sa isang termino. Ano nga ba yung termino? Ito yung pagpaplano natin sa isang quarter. Diba sa mga elementary, meron silang 4 na quarter. Dito, yung sa termino o semestrial na plano, tumutukoy lang siya sa isang quarter. Kung ano yung mga ituturo natin sa bawat quarter. Naintindihan ko? Okay. Ngayon na, dadako tayo sa pangatlo. Buwan ng plano. Dito sa buwan ng plano, nandun na yung word. Listahan ng mga bahagi ng pagtuturo. Dito, may mga from the word buwanan, di ba kanina, nakalapit natin yung sa taon, yung sa quarter, ngayon naman sa buwan. Ano yung sa bawat buwan na yun, sa bawat week ng isang buwan, ano yung mga ituturo natin. For example, sa first week, ano ba yung mga ituturo natin sa second week, hanggang sa isang buwan. Yun yung tinatawag natin buwan ng plano. Listahan ito ng mga bahagi ng pagtuturo sa isang buwan. May tiyak ng programa mga gagamitin. Nandito na yung mga, ano ba yung mga gagamitin natin, ng mga materials, mga resources, para sa gagamitin natin pagtuturo sa bawat buwan. Naintindihan ko? Nandito tayo sa pang-apat. Yung tinatawag natin lingguhang plano. So, from the word lingguhang, ito yung kung ano yung ituturo natin sa bawat linggo or sa bawat araw sa isang linggo. Dito, mas detalyado na to at mas nailalaro. Bawat na yung mga mangyayari o yung mga gagawin natin pagtuturo sa bawat araw sa isang linggo. Dito, may mga time natin na inilista tayo kung gaano ba natin katagal ituturo yung kasi niya. Lingguhang plano siya. Dito, mas isusulat natin doon kung sa Lunes, Martes, hanggang Friday, kung ano yung mga ituturo natin para arrange na siya. Hindi na tayo maliligaw kung ano yung ituturo natin sa bawat araw sa isang linggo. Sa pang-5, yung dash, yung tinatawag na natin, ang plano o yung daily lesson plan na na-discuss kanina ni Ivy. Dito, yung daily lesson plan, mas na siya. Or yung araw plano, mas detailed na siya. Tinatawag itong mga daily lesson plan, yung tinatawag natin daily lesson plan, and yung detailed lesson plan. Dito, pinakatiyak na yung mga schedule na mga gagawin natin. And nakapalood na dito yung mga gawin kung paano natin siya ituturo, kung ano yung mga materials na gagamitin natin, at yung mga teaching resources na mas kailangan natin sa isang araw ng pagtuturo natin. So, naiintindihan ko yung limang level. Ano na ulit yun?
teacher kung ano yung ituturo niya, kung paano niya ituturo yun, at ano yung mga gagamitin niya material sa pagtuturo. So yun, bakit nga ba mahalaga ang pagpaplano? Ayon kay Anderson, mayroon siyang 7 or 7 dahilan kung bakit mahalaga yung pagpaplano. Yung una, para makatawag sa ating pag-aalala at kawalang pakiyaman sa mga gawain. So, ayun tayo. Yung Anderson, mahalaga yung diba kasi kapag alam natin yung ituturo natin sa bawat yun, sa bawat taon, bawat buwan, unahin niya pa. Kapag alam natin yun, ay bakit natin yung pag-aalala natin. Kasi may katiyakan tayo sa bawat buwan, bawat taon, bawat linggo, bawat araw, kung ano yung ituturo natin. Hindi tayo hindi tayo mag-aalala. And sa pangalawa, Pagdudulot ito ng karanasan sa pagkatuto para sa guro. Ano yan? ayon sa kanya, nagdudulot ito ng karanasan para sa pagkatuto Siyempre, kapag gumagawa tayo ng mga lesson plan, mga kuha ng plano, nagiging makaranasan yung pagiging sa So yun, yung sinasabing mapa, para yung mga estudyante, kaya natin i-adjust kung ano yung mga pangangailangan ng mga mag-aaral kasi sa pagkakaiba-iba nila. Kasi yun nga, sa napag-aralan natin, hindi naman lahat, di ba, mga fast learner, minsan meron din mga slow learner. Kumbaga, kailangan natin yung mahalaga yung pagpaplano para ma-adjust natin yung pangangailangan ng mga bata sa bawat kung sino ba sila. Hindi yung gagawa tayo ng isang mga activities o yung ituturo natin na hindi naman kaya intindihin ng pangkalahatan. Kailangan din natin consider yung pagkakaiba-iba ng mga tumatahalan. And sa pang-apat, nagbibigay struktura at direksyon dito sa pagtuturo. Diba kapag may pagpaplano tayo, siyempre, may direction yung pagtuturo natin. Hindi lang tayo na-stick doon sa isang lesson. Kumbaga, palawak ng palawak dapat yung nalalaman ng mga bata hanggang sa matapos yung school year. And sa pang-lima, nag-civic security. Sa pang-lima, yung parang yun, yung meron tayong secure na yung ituturo natin. Yun na yung ituturo natin sa buong taon, sa buong quarter, sa buong buwan, sa buong linggo, sa buong araw. Parang meron na siya. Meron na tayong ituturo. Tapos sa pang-anim, isang pangangailangan o requirements na marami. Mahalaga yun kasi din yung requirement ng mga guro. Diba sabi ng teacher na hindi pwedeng papasok yung isang guro kung wala siyang lesson plan. Hindi naman meron kasi requirement niya yun lang mga guro. And sa kapito, nakapagdaragdag sa efficiency at flexibility ng isang guro. Naiintindihan po? Yan na lumipat tayo sa talaga ng patuloy na pagbabawasan. Kapag alam mo dahilan na mataas, tuloy na refleksyon, mas malinaw, ng paraan ng pagtutunan. Magiging mas madali ang adjustment tulot ng mas efektibo at maunlad ng pangkahig-aralin. Kahalagahan na patuloy na pagpapaunlad. Kapag mapapaunlad natin o patuloy natin na papaunlad yung mga gawin na nagtutuloy tayo, yung mga plano pagtutuloy natin,
ng lesson plan niya o yung bagay aralin para mas maging effective yung pagtuturo niya sa mga bata. Parang mas kaya lang niya. Kaya sigurado, alam natin kung paano natin mas mapapaundan pa yung ating gagawin mga plano para sa pagtuturo. Sa taon na yan, sa quarter, sa buwan, sa linggo, sa mga araw. Bawat araw. Naintindihan ko? Ngayon naman, pupunta tayo sa, ito parang ano ko na lang ito, yung mga mahalagang tanong sa pagpapagano. So, dapat tinatanong natin yung sarili natin kung ano ba yung dapat na layunin ng ating aralin. Ay o yung ating pagpaplano na gagawin. Ano yung mga kailangan ng mga estudyante? Siyempre, hindi yung estudyante yung pagkaanya sa atin. Hindi yung sabi na kung paano natin ituturo. Ano yung kailangan natin para mas makitabang pa yung mga estudyante natin. Then, ano ang pinakakailangan na approach na gagamitin natin para sa klase at ano yung mga materyales, mga activities na gagamitin natin na lahat sila parang matutunan yun at lahat sila maiintindihan yung aralin na ituturo natin. Tapos, yung last, paano kung sukatin kung natutunan nila ang mga aralin. Ano nga ba yung mga gagamitin natin? Paano natin susukatin yung buong aralin para matutunan nila yung tinuturo natin. Madali lang kung paano nga ba natin mas mapapaundan pa yung pagpaplano ng sunod-sunod natin. Kailangan natin ito isip-isipin ng mga katanungan. Malinaw po ba? Naintindihan yung kung paano natin mapapaundan yung pagpaplano. Wala nang tanong? Wala na po. Next, ito tayo sa sunod. Yes. Wala niya. Huwag na ang pagpaplano yung progreso, pag-iisip, kakasana, pinagawa ito sa iba't ibang dahil mula taon hanggang araw-araw. Kakatulong ito para maging organisado, kalmado at epektibo. Halaga ang tuloy-tuloy na reflection upang maundan ang Hello, umaga. So, ito ay katuloy na aralin ni Steph. So, kanina, pag-usapan natin yung kahalagahan ng pagpapaunlad na pagpaplano instruction. So, ngayon, ang ating pag-usapan ay yung kung paano paunladin, ano yung mga elements. So, ito yung kahalagahan ng karanasan, observation at kritisismo sa pagpapaunlad ng pagplano. May tatlo tayo. So, mayroon pa yung tuti ng pagpapaunlad ng instruction. So, pakibasa sa tatlo lahat na lang. karanasan, observasyon, kritisismo. So, dito sa tatlong to, meron pa kayong, ano yung magkakaalam nyo dito sa tatlong to? Sa karanasan, sa observation ng any, matagal mo idea? Kaalaman. May kaalaman pa kayo dito? May idea pa kayo dito sa tatlong to? Meron. Tuloy tayo. So, una, karanasan. Pakibasa yung unang bullet. Christian. Karanasan, ang pinakamagaling na turo. Yeah. So, yung sabihan na lagi binabanggit na experience is the best. Sure. Experience is the best teacher. So, next, pakibasa yung susunod na bullet. Okay, so sa experience nito, sa pagsusulat ng mga may aralin. So, katulad sa atin na nag-aaral pa lamang na sa pagiging guro, di ba?
feedback yung mga nagtuturo sa atin, tapos si feedback papasok ulit natin. Gano'n. No? Next. May bata. Sa actual na pagtuturo lamang natin lubusang mauunawaan ang teaching process. Okay. Ngayon naman, di ba, hindi lahat ng nasa bangkay aralin is susunod. Ay susunod kapag sa actual na pagtuturo na. Maraming nag-iiba. Ito lang, no? So, yun nga. Tulad na babanggit dito, sa actual na pagtuturo lang yung teaching process. Hindi mo maipaklaro yan. Pero yun yung magtuturo sa'yo, yung experience yung magtuturo sa'yo, sa mga susunod mo gagawin na papaklaro. Next, pakipasa. Iben. Nagbibigay ng tunay na aral sa pagpapili ang susunod ba? Parang gano'n sa una. Yung karanasan natin, hindi nagtuturo sa atin na saan ba yung pagkukulang ko dito sa pagkayari nito, sa pagkayari nito. Ano yung mga kakulangan ko? Ano yung mga dapat pala? No? Okay, so yun yung karanasan. Next, observation, pakipasa. Okay, observation. So, hindi sapat yung karanasan lamang. Kasi kung puro karanasan lang natin, walang observation, wala nangyayari doon. Kasi hindi lahat ng karanasan natin, isa tuturo ng tama sa atin. Tulad ng illustration dyan, tulad ng isang magaling na chef na nagmamasid sa lasa. So, yung chef, may sinusundan siyang recipe. May sinusundan siyang way ng pagluluto. Pero, kaya doon darating yung observation niya doon sa mga pakakainin niya, di ba? Titignan niya ano ba yung reaction nila, ano yung sa tingin niya kung pwede niya pag-i-improve. Doon sa observation. Ganun din sa atin, no? Sa pagtuturo. No? Na kailangan natin obserbahan ang ating mga mag-aaral habang nagkaklase. Kung sino ang nakakasunod sa aralin, may naiintindihan pa ba sila, no? Yan ang sa observation. And then, nabanggit dyan, sabi, tao lamang ang makapagbigay ng observation, hindi robot. So, bakit? Kahit gaano ka-advance ang isang robot o isang AI or artificial intelligence, hindi ito maaaring maging tunay ng robot. Dahil ang tao lamang ang may kakayahang magbigay ng tapat at sensitibong observasyon batay sa tunay na sitwasyon. So, pwede natin gamitin yung AI, halimbawa, no? Sasabihin mo, pero ikaw pa rin yung magbibigay kasi ng mga dapat i-improve. So, hindi na-observe ng AI. Hindi yung tao pa din. Kaya kakailangan na natin. Bukod sa karanasan is observation. Gets? Next. Criticism, pakipasa. Kim. constructive feedback mula sa mga principal of wala dito dahil nakikita nila ang mga kapatid na hindi kanila kapatid sa ating pagkakas. Ang kanilang mga solusyon ay nagbibigay ng tamang gabay para mas mabahusay ang pagpaplanong traktor, lalo na sa pagbuo ng mga differentiation activities and assessment sa pamagitan ng upaya nito. Siguro ang pagkakas na paglago at pagiging tipo na isang siguro katalog na arawan. Kanina may tanong si Yula, ano yung pagsa? Hindi yung feedback. Meron ba kayo mga yung nakakaalam kung ano ang constructive feedback?
constructive feedback, hindi siya destructive feedback. So, nakaka-construct siya or nakakapagbuo, imbis na nakakasira. So, dito na papasok yung criticism. So, pagka sinabi yung constructive feedback, ito yung feedback na magaling bibili sa atin, hindi sinisira tayo. Improve, yes. Tama, thank you. Yung magpapa-improve sa atin, hindi yung sisirain tayo. Hindi yung, kumbaga, itutulong sa atin, yung mga pwede natin improve, i-point out mismo dun sa ating talakay or sa plan of instruction ng may-ari, kung alin yung dapat hindi siya yung naka-point or nakaturo sa nagtuturo, hindi dun sa buong bangkay-ari. Yun yung constructive feedback. Okay, so, saan or kanino tayo dapat humihingi ng kritisismo? Mga, of course, sa mga professional, yung mga mas nakakaasan, and even sa mga kapwa natin, mga guro. Halimbawa, yung mga yun is, ay yung mga principal o eksperto. Kapag, di ba, sa atin na lang, kapag sa atin, by verification ng mga instructor natin. Kunyari, halimbawa, sa pag-demo natin, di ba? Sila yung nag-point out kung ano yung dapat pwede pa natin improve. So, ito yung kahalagahan or dito papasok yung halaga nitong dalawang observasyon at kritisismo. Hindi sapat yung karanasan lamang para para mapaunlad yung ating magpaplano ng instruction. Bakit? Kasi kung puro karanasan lang, tulad ng sinabi ko kanina, hindi tama or hindi lahat ng experience natin, lahat ng karanasan natin ay tama. Pagkus, papasok dyan yung observation at kritisismo. Pagkat, yun nga, hindi lahat ng nasa karanasan natin or lahat ng karanasan natin is matutulong sa atin ang tama. Yung iba karanasan natin, tama lang yun for that certain area lang, for that certain pangyayari lang. So, kaya kung pasok yung kritisismo, na dapat marunong din tayo tumanggap ng kritisismo. Sapagkat, ganun nga, minsan may mga bagay na hindi tayo nakikita ng iba, lalo ng mga sa atin. Okay? Diba? So, ayan. So, paano sila nagkakaut na? Yung nakakarasan, nagbibigay ng aral mula sa sarili pagtuturo. And then, yung observation, nagbibigay ng datos mula sa estudyante. And then, kritisismo, nagbibigay ng palabas na pananaw. So, pag pinagsama-sama yung tatlong yun, mas efektibo at responsive na bangkay aralin.